Amen. Nasa ating mga kapatiran na naririto na sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Welcome po kayo sa malaking pamilya ng ating Diyos na buhay. Amen, amen. Amen. Salamat po sa ating Diyos. Sige po, palakpakan minsan pa natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Anyayahan po namin kayo na magsitayo. At tayo po ay dadako sa ating patambahan ngayong gabing ito. At tayo ay sasamahan ng ating kapatid, Brother Obed Aloba. Palakpakan at purihin natin si Yahweh El Shaddai. Praise God, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Panginoon, malakas ng palakpak sa ating Diyos na buhay. Yan. May lalakas pa ba dyan? Yung palakpak ng pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga tayo. Praise God. Hallelujah. Yun. Ay, pinagpala ng Panginoon pagkat sabi ko, Lord, pagpalaan mo yung panahon. Hallelujah. Ipatak, walang papatak yan. Yan. Pangako ng Diyos sa atin yan, sa ating pananambahan yung gabing ito. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Ayahan pa natin Banal na Espiritu sa gabing ito. Hallelujah. Tunay nga, Lord. Nandito kami sa harapan, Panginoon. Tunay nga, Lord. Di man kami karapat-dapat, Panginoon. Pero ginawa mo marapat, O Lord. Dahil sa iyong biyaya at habag, Panginoon. Kaya sa gabi ito, hayaan po ninyo, Panginoon, na kami magbigay papulit, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Fill this place. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Open your lips to the Lord. Hallelujah. Come on, church. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We welcome you in this place, oh Lord. Holy Spirit, take over in this place. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We praise you, we glorify you, Lord, in this place. We welcome your presence in this place, Holy Spirit. Hallelujah. Let's worship the Lord in this place as all sing. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Oh
lifted high, holy forever. Yes, Lord. Sino mga pinatawad ng Panginoon? Sampahin natin siya sa gabi ito. Sing the song forever to the Lamb. And we will walk in freedom, and we will bear His name. Sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever. Sing the song forever and ever. And Jesus Christ. Jesus Christ. Creation's Christ. Holy, you are lifted high. Holy forever. King of people. People sing. The King of Kings. The King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, Lord. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Yes, Lord. Jesus, your name. Name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Once again, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands Once above again, them all. your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Yes, Lord. Creation's Yes, Christ. Lord. Holy. Holy, all creation's Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Just God. Holy, all creation's Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. We are people sing. Holy,
holy, you will always be holy, holy forever. Yes, Lord, you will always be holy, holy forever. Lord, you will always be, Lord. You will always be. Worship you, Lord. Holy forever. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin mo ang Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Wala ba ba? Malaya ka pumilos sa Oh, hallelujah. sa aming kalagayan. Oh, hallelujah. Holy Spirit, worship you this morning. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang aming banal na Diyos. Ikaw ang aming Diyos na dakila, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, ang aming mga labi ay umawit ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At tunay na naniniwala kami, Panginoon, ngayon pa lamang, ibinubuhos mo ng iyong masaya ng Spiritong Banal sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong maghapon na nagdaan, na patuloy mo kaming pinagpala, iningatan at sinamahan, Panginoon. Patuloy naming dalangin, Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa iyong gawain sa araw na ito. Pagpalain, Panginoon, ang bawat sandali. Pagpalain, Panginoon, ang bawat tinig na papailang lang. At hayaan mo, Panginoon, na bawat aabutin ng tinig na ito ay iyong patuloy na pagpalain saan man sila naroroon, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga awitan, ang aming panambahan, Panginoon, ang aming indakan, Panginoon, hayaan mo na makarating sa iyong luklukan. At tunay nga, Panginoon, sa bawat patotoo, ikaw ang Diyos na maihayag, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita, hayaan mo, Panginoon, na iyong lingkod na gagamitin ay iyong magamit mightily and boldly, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong lingkod, maipahayag ang iyong mensaheng nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong gabing ito ay magbigay ng kalakasan sa lahat ng nanghihina, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na sa gabing ito, uuwi kaming tagumpay. Uuwi kaming tagumpay. Uuwi kaming answered prayer, Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, marapat lamang na ibalik namin sa iyo ang lahat ng parangal at papuri ngayon at kailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen! Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah! 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 Come on! Angels sing, holy, nations skies, holy, lifted high, holy forever. Yes, Lord, is my holy, hallelujah. People sing, oh, yes, Lord.
Amen! Palakpakan at purihin natin si Yahweh El Shaddai! Amen. Yung malakas sa palakpak! Hallelujah! Praise the Lord! Praise God. Salamat sa ating Diyos na buhay! Amen. At umpisa pa lamang yan si Sir Tina Opo. ng pagpaparanas ng kabutihan ng ating Diyos. Amen. Sige po, Amen. makakaupo tayo panandalian sa presensya ni Yahweh El Shaddai. At tayo ay dadako sa mga pinagpalang anak ng ating Diyos na buhay. At sino po ang nais magpatotoo? Yan, tawagin natin ang ating kapatid, Sister Jana. Palakpakan at purihin natin si Yahweh El Shaddai. Good morning po, brothers and sisters. Sorry, good evening. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigyan niyo naman ako ng another year. Tapos, tapos po kasi 11 months po akong hindi nagkaroon. So, this month, dinagnan po ako. So, ayun po, kasi po may PCOS nga po ako. So, ayun, nagpapasalamat po ako kay God kasi dinatnan po ako this month. Ayun lang po. Amen! Palakpakan at purihin natin si Yahweh El Shaddai. Salamat sa ating Diyos. Ang buhay talagang biyaya, ang panibagong buhay at panibagong taon sa ating kapatid. Sige po, sino po ang nais magpatotoo ngayong gabing ito? Sige po. Yan! Palakpakan at purihin natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Praise the Lord. Magandang gabi, brother and sister. Ay, isishare ko lang na nagpapasalamat din ako, nakaraos ako ng birthday ko, 65 na ako, nalakas ang katawan ko, yun ang hiningi ko kay Lord. Pero may isang pagsubok pa sa akin, yung kapatid ko rin dati na disay ko, na nagkasakit ng isang taon, yung birthday ko rin, tama din naman, bumalik na naman ang sakit niya. Pinapabayaan daw siya ng mga anak niya. Sabi ko naman, si Lord na lang ang bahala sa'yo. Tulungan mong ang sarili mo kung anong dapat mong gawin para kung gusto mo pang mahaba ang buhay mo, magapanggapang ka na lang dyan. Sabi ko gano'n, sumitaw ka kung sinong may maghihingi ng tulong. Sabi ko gano'n, ipagdasal na lang kita kung anong pinagdaloon ni Lord. Sabi ko gano'n, basta kung anong magagawa ko, nagpapadala ko ng pinansyal, awa naman ng Diyos, hindi naman nawawala yung padala sa kanya ng mga pamangkin ko, may gamot. Ang importante sa kanya yung gamot. Sabi ko naman, hayaan mo na kuya, ipagdasal na lang kita kung ano man yung pinagdaloob ni Lord, tanggapin ko ng buong buo yun. Basta lumaban ka, kung gano'n. Sabi ko, hindi sana ako iiyak kasi nang nininervyos ako. Pero ngayon naiiyak ako kasi nga nalulungkot ako sa kanya. Pero kay Lord ko na talaga bintay. Inausap ko si Lord, Lord, ikaw nang bahala sa kuya ko. Sabi ko gano'n. Basta tuloy-tuloy mo lang ang bigay sa kanya ng himala kung ano man yun. Sabi ko gano'n. Hipuin ang mga anak niya ng tuloy-tuloy nga. Asikasuin naman sila. Malapit lang naman yung bahay nila, pinagpabayaan ka. Si Lord na lang bahala sa'yo. Saka pangalawa, yung akay ko, praise the Lord, na akay ko rin siya, sabi ko sa kanya, huwag ka magbumukmuk sa bahay mo. Kung ano mo yung problema mo, sumama ka sa akin. Doon, makita mo kung anong problema mo, ibigay mo kay Lord. Huwag ka magsisik kung ano man yun. Sabi ko, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Sabi ko, ayan na siya. Medyo lumakas siya dahil niyayaya ko siya lagi. May isa pa ako, kaya lang, ang amo niya kasi hindi pa dumarating. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Sasama sa akin yan, dalawa pa sila. Naantay ko. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, thank you. Nakabahan ako. Amen! Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos. ng mga anak ng Diyos, no? Hindi naman. Amen! Marami pala silang nagdiriwang ng Diyos. Mukhang busog ang mga choir. Salamat po. Salamat sa ating Diyos na buhay. Kaya yung mga nalulungkot dyan, na nakapaligid sa ating tahanan, sumama po kayo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. At kayo po ay Sasaya! Amen! Salamat sa ating Diyos. Tayo na po tayong lahat at tayo po ay makikinig na ng mabuting balita ngayong gabing ito.
At tayo po ay pinagpala sapagkat ang maghahatid sa atin ng mensaheng nagpapagaling ang ating kapatid, Brother Tito Ayad. Palapakan na po rin natin si Yahweh El Shaddai, At muli, sasamahan tayo sa pananamba ng ating kapatid. Brother Obed Aloba. Palapakan na po rin natin si Yahweh El Shaddai. Praise God. Malakas na palakpak sa Panginoon. ulit. Hallelujah. Praise God. Sabi nga sa Psalm 150 verse 4, praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Kaya tapoy tuloy-tuloy natin magpuri sa Panginoon with the sound of tambourine. Hallelujah! Come on! Kailangan mas maganda sa iyo niyo sa akin. Hallelujah! With a sound tambourine! With the sound of tambourine we will sing. With the sound of tambourine we will sing. With the sound of tambourine, with the sound of tambourine, with the sound of tambourine we will sing. With a sound of With the tambourine! sound of tambourine we will clap. With the sound of tambourine we will clap. With the sound of tambourine, with the sound of tambourine, with the sound of tambourine we will clap. Come on, with the sound of With the tambourine! sound of tambourine We will dance! With the sound of tambourine we will dance. With the sound of tambourine, with the sound of tambourine, with the sound of tambourine we will dance. Come on, with the sound of With the sound of tambourine! We will tambourine jump! we will jump. With the sound of tambourine we will jump. With the sound of tambourine, with the sound of tambourine, with the sound of tambourine we will jump. As we celebrate! As we celebrate the coming of the Hallelujah! King. Come on! As we celebrate the coming of the King. Jesus! As we celebrate, as we celebrate, as we celebrate the coming of the King. As we celebrate! As we celebrate the coming of the King. Jesus! As we celebrate the coming of the King. Jesus! As we celebrate, as we celebrate, as we celebrate the coming of the With a sound of King. tambourine! With the sound of tambourine we will sing. With the sound of tambourine, with the sound of tambourine, with the sound of tambourine we will Come on, sing. with the sound of With the tambourine! sound of tambourine we will dance. With the sound of tambourine we will dance. With the sound of tambourine, with the sound of tambourine, with the sound of tambourine we will dance. With the sound of tambourine we will jump. With the sound of tambourine we will jump. With the sound of tambourine, with the sound of tambourine, with the sound of tambourine we will As jump. we celebrate! As we celebrate the coming of the King. Kasama! As we celebrate the coming of the King. Jesus! As we celebrate, as we celebrate, as we celebrate Once the again. coming of the King. As we celebrate! As we celebrate the coming of the King. Jesus! As we celebrate the coming of the King. Jesus! As we celebrate, as we celebrate, as we celebrate the coming of the King. Hands we will shout, praise the Lord. Praise the Lord. Lift our hands as we lift our hands, as we lift our hands, we will shout. Praise the Lord as we lift our hands. Hallelujah. Hallelujah. As we lift our hands, we will shout. Hallelujah. As we lift our hands, as we lift our hands, as we lift our Once again. hands, we will As we lift our hands, Hallelujah. shout again. Amen. As we lift our hands, we will shout. Amen. As we lift our hands, as we lift our hands, as we lift our hands, we will shout. For the last time, as we lift our hands. Lift our hands, we will shout. Praise the Lord. As we lift our hands, we will shout. Hallelujah. As we lift our hands, as we lift our hands, as we lift our hands, we will shout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah! Puri na Panginoon. Hallelujah! Pinagpala tayong lahat. Tunay nga. Sino dito ang anak ng Diyos? Taas ang kamay. Yan. Tunay nga yan. Dahil sabi diyan sa John chapter 1 verse 12 to 13, we are child of God. Hallelujah!
Hallelujah. Kaya nga sabi sa awitin na ito, sa na-experience ko sa buhay ko, sabi ko, sa dami na nangyari sa buhay ko, na-stroke, nabulag, na muling nakakita, nagkaroon ng maraming pagsubok sa buhay, yung mga events pa. Sabi nga ni Brother Bert Sagada parang telenovela, pero hindi tayo patatalo pagkatunay nga tayo may pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Ayan, kaya sa gabi ito, i-declare natin yan na we are servant, we are worshiper, we are warrior of God. Hallelujah. Yes, Lord. We continue to praise you, Lord. We welcome you in this place. Hallelujah. Itong awiting ito, Panginoon, bagong katha, Panginoon, awit, natataging pangalan sa iyo lamang, Panginoon. Pasama yung handog sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Heaven is my destiny. Yes, Lord. Heaven is my destiny. Heaven is my destiny. I'm a child of God. God has been saved. For you are my Savior. Yes, Lord. You are my Savior. You are my Savior. And you call me by my Once again. Hallelujah. Heaven is my destiny. Yes, Lord. Heaven is my destiny. Heaven is my destiny. I'm a child of God that has been saved. For you are my Savior. You are my Savior. You are my Savior. And you call me by my name. By your blood, O Lord. And by your blood we can declare with the Father, Son, and Spirit that I'm a servant. I'm a worshiper. I'm a warrior with the armor of God. And by your stripes, And by your stripes we can declare with the Father, Son, and Spirit that I'm a servant. I'm a worshiper. I'm a warrior. I'm a warrior with the armor of Yes, Lord. God. By the cross. And by the cross we can declare with the Father, Son, and Spirit that I'm a servant. I'm a worshiper. I'm a worshiper. I'm a warrior. I'm a warrior with the armor of Yes, Lord. God. Isaiah 6:3. Holy Lord. Holy, holy is the Lord our God. Holy, holy is the great I am. You are holy before creation began. And I will worship you. I will worship you, my Yahweh Yes, Lord. Holy, holy is the Lord our God. Holy, holy is the great I am. You are holy before creation began. And I will worship you, my Yahweh. We declare
holy is the great I am. You are holy before creation began, and I will worship you for the last time. Holy, holy is the Lord our God. Holy, holy is the great I am. You are holy before creation began, and I will worship you. And I will worship you, my Yahweh El Shaddai. And I will worship you. And I will worship you, my Yahweh El Shaddai. And I will worship you, my Yahweh El Shaddai. Yes, Lord. Thank you, Lord. Let us now bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Thank the Lord, my soul. Thank the Lord, my soul. And all that is within me, thank His holy name. Let's lift up high. Let's now praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham.
Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words to hear, they just could not understand. Your awesome work was done to the frailty of your soul. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, make the way choice to stay. I the power of the day. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, makes the way choice to stay. I the power of the day. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon I will praise you till I die. El Shaddai. Pinupuri ka namin, Yahweh El Shaddai, sa iyong katapatan, kadakilaan, sa iyong pag-ibig at pagmamahal. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiin at ipahayag ang pagliligtas ng gagawin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ang Panginoon nagdiriwang sa pagdating niya, nadadalang ang aking espiritu. Si Kristo'y naitulong, halika't iwasan, tayo ay tutulungan niya. Sa pag-asa, dalhin ko sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, sa hirap ng aking hawa. Si
sa St. John chapter 16, beginning from verse 12 hanggang 15. Ang sinasabi po ng mabuting balita, marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tinutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararalangan niya ako, sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat nasa Ama ay akin. Kaya ko sinasabi sa akin, nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ang mabuting balita ng kaligtasan. Malakas na papuri sa Panginoon. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Okay, sa biyaya ng Panginoon, malaya po tayong pumupo. Makinig ng mainam. Magsulat po kayo upang hindi masayang ang ating pakikinig. At higit sa lahat, mayroon tayo may babahagi sa ating mga pamilya. Mga anak, apo, manugang na lalaki at babae at ganoon din ang mga kaibigan. Amen po? Okay. Pumalakpak yung mga handa na. So, sa gabing ito mga kapatid ko, ang pag-uusapan po natin, the guidelines for spiritual growth in the Spirit. Hindi lahat ng nakikinig ng mabuting balita nandito sa gawain ng Diyos. Babad siya sa gawain. Araw-gabi, nakikinig pa. Pero sa ating binasa, hindi lahat, iilan lang ang namumuhay at nagtataglay ng gabay ng Espiritu Santo. Meaning, out of 100%, baka iilan lang ang nagtataglay ng gabay ng banal na Espiritu Santo. Pakinigin mabuti. Alam niyo po, hindi lahat ng may pinag-aralan ay nagtataglay ng, ano po yon? Kalooban ng salita ng Diyos o kaya gabay ng banal na Espiritu Santo. Tignan niyo na lang yung nangyayari sa Senado, sa Malacanang. Puro barkap na yan. Ano po? Pero tignan niyo po ang nangyayari. Siraan pa nga yan. May pinag-aralan naman sila. Sa ulado nila yung batas ng bansang Pilipinas. Pero tignan niyo po, dahil hindi sila nagtataglay ng kalooban ng Espiritu Santo, magulo ang kanilang mga kabuhayan. Di bakit? Nasisilip na lang ang pagkakamali, pero yung ginagawa na mabuti, hindi nila nakikita. Senado ang Kongreso, maski sa mga barangay. Yun po. Ganon din tayo rito sa gawain ng Diyos. Anong sinasabi ng Ephesians chapter 1? Sulat kayo, lalo ng mga choir, para meron kayong may babahagi. At masundan niyo po yung aral. Ephesians chapter 1, verse 17 and 18. Anong sinasabi po rito? Kung hindi ninuman nagtataglay ng gabay ng Espiritu Santo patungkol sa Biblia, patungkol sa homily ng mga pare, at patungkol sa preaching mga preacher, pag hindi ka nagtataglay ng nais ng Espiritu Santo, hindi mo maintindihan. Gaya ngayon yung pinag-uusapan natin. Ano po? Bira ka mag-pray. Hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ano po? Hindi mo maunawaan yung pinag-uusapan natin patungkol sa spiritual. Tama mali? Tama. Iba kasi yung usapin ng mundo. At iba yung usapin ng spiritual. Pag sinabi ng usapin spiritual, ito ay nagpapatungkol sa salita ng Diyos. John.
Ilan lang pumalakpak, ganun-ganun lang. Diba? Hindi mo maintindihan yung pinag-uusapan natin. Amen po. Maraming gustong maglingkod na may katapatan. Gustong-gusto. Paano mo naman masundan yung pagsunod sa kalooban ng Diyos when in fact, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos? Wala ka ng oras. Yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 17-18. At ano pang 1 Corinthians chapter 2 verse 14-15. Ang sino man hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos, hindi mo kilala ang Diyos. Sira ulo ka man? O lasing ka man? Ikaw man ay pilosopo? Kilala mo naman ang Diyos, di ba? Pero ang ninanais ng 1 Corinthians chapter 2, verse 8, sabi niya, sino man ang kumikilala sa Diyos, sino man ang umiibig sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos. Tingnan mo po yung iba hindi makapalakpak. Ay palakpak pa nga lang, hindi ka na makapalakpak. Paano ka makakasunod ng salita ng Diyos? Diba? Yung iba nagpipilitan. Yung hindi nakakapalakpak. Ano ito? Hindi nila lubusan kilala ang Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, di ba barangay lang? Makita mo lang? Dahil nire-respeto mo? Di ba sumusunod ka? Nabigyan ka lang ng 500 pesos? Sumusunod ka? Yan ay isang pagkukunyari. Pero ang ating pinag-uusapan, kung totoong mahal mo ang Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. No reclams. Paano sumunod sa kalooban ng Diyos na hindi nagre-reklamo? Sa pamamagitan ng pagdinilay, pagbibigay ng oras upang magdilay at manalangin sa Diyos. Yan ang totoong nagmamahal sa Diyos. Yan ang totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka nagbabasa. Hindi ka nagdinilay. Puro TikTok ko na lang. May edad ka na. Tuloy ang TikTok, pero umaatin ka ng gawain ng Diyos. 40 years ka na sa gawain ng Diyos, kapatid. 40 years ka na, imagine. Hanggang ngayon, attender ka pa rin. Sige nga. Patutuwa tayo talon ng talon. Hallelujah, glory to God. Anong sinabi ng salita mo? Be a sower. Anong sabi ng be a sower? Magtanim kayo. Ang dami nating mga nakatapo. Nakapag-akay ka na ba ng maski isa? Nadala mo na ba dito sa gawain ng Diyos? 40 years ka na? Ang nakakakilala sa Diyos, may malasakit sa mga tupa ng Diyos. Ang anak at apo mo, manugang na lalaki at babae, yan po mga tupa ng Diyos. Yan po yung mga nawawalang tupa ng Diyos. Yan ang tunay na nagmamahal. Yan ang totoong nakakakilala sa Diyos. Kaya si Jesus, bago siya umakyat sa langit, ipinagbiling niya sa mga lingkod niya, mga disipulo, ang sabi niya, go and preach the good news of salvation. Humayo kayo at ipangaral ang aking mga salita. Alam niyo po mga kapatid, makinig kayong mabuti, hindi ka kayo kilala. Ang daming malulungkot sa buhay ninyo. Alam mo yung lungkot? Nagmamatch up kung ano yung nilalaman ng puso mo. Yan din ang itsura ng pagmumukha mo. Totoo yun. Alam nga naman na malungkot yung puso mo, tumatawa yung mukha mo. Hindi totoo yun. Hindi lahat na tumatawa masaya. Nandyan yung asawa ko. Kilala niyo po, nandito sa Ledway. Kami po ay namumuhay ng 32 years na milyonaryo. Lagi kong patotoo yan. Kami po ay isang hagdiler ng Metro Manila. For almost more than 30 years. Yumaman po kami. Subalit alam niyo po,
pagdating ng linggo, sabi naman kumari namin mga mayayaman, punta tayo kina paring Tito, way back, mid part of 80s. Dahil lahat ng pagkain nandito nandun sa kanila. Siyempre, ang paninda namin, baka, baboy, manok. Araw-araw for almost 30 years. Kahit anong gusto mong pagkain, bago sila pumunta, tumatawag sa amin, pare, mare, kumusta kayo? Gumaganon kaming mag-asawa. Mabuti naman, pero alam mo, nagkakaratihan kami sa loob ng kwarto. Ayan, asawa ko. Nagkakaratihan kami. Gumaganon kami. Ayos lang kami, kumari. Pero sabi ko, tumawag na naman mga parents. Mari natin. Alam mo, ang cellphone ng araw, ang nagsiselfone lang yung may kaya sa buhay. Maliit ang sa cellphone, may mga antina pa, lalaki. Then, easy call. Ganon kami. Gumaganon kami. Pero, binubugbog ko yung asawa ko noon. Lumalaban din, nagdududuhan kami sa loob ng kwarto. Kaya hindi lahat ng nagtatawa ay masaya. Lalo na sa espiritu. Pag namumuhay ka, nagtataglay ka ng gabay ng Espiritu Santo, nagmamatsap anuman ang iyong kalagayan sa puso mo, alam mo, masaya ka, mayroon kang peace of mind. At sinasabi ng Pilipos 4:7, di malirig na kapayapaan. Kaya, alam niyo po, mayroon akong kilalang close sa armed forces. Isang senador at Bartak na chair. Hindi ko na sasabihin yung pangalan. Hanggang ngayon senador. Kababayan ko pa. Bartak na chair. He was a brilliant lawyer. Out of 1,700 cases, puro panalo, walang talo. Kaya kinuha siyang former defense of the armed forces. Way back martial law. At ganon din isang kaibigan ko, ng isang Batak na chair din. Siya isang lawyer. Anak ng former mayor of Manila. Way back 60s. Both lawyer, mga Batak na chair. Kasal sa simbahan. Alam nila yung batas ng konstitusyon at alam din nila batas ng simbahan. Mayroon silang asawa. Mga Batak na chair. A brilliant lawyer. Hindi nagtagal, wala pa yatang 10 years, nagpetisyon both sa korte. Hiniwalay ang kanilang asawa. Ang kanilang daing sa marriage tribunal. Ang sabi, nung kami ikinasal sa inang simbahan, hindi pa lubos mature ang aming pag-iisip. May pinag-aralan, top na chan! Top na chan? Pero hindi niya alam yung batas ng simbahan. Sa ulado niya ang batas ng gobyerno, pero yung kabanalan na kalooban ng Diyos, hindi niya alam. Hindi niya na po. Pero dito sa gawain ng Panginoon, wala ka mang pinag-aralan. Pag nagtataglay ka, namumuhay ka ng banal na Espiritu Santo, alam mo po, hindi mahirap sumunod at hindi mahirap mahalin si Yahweh El Shaddai. Tignan mo po. Yung iba po, palakpak. Yung iba, nag-text. Tignan mo, baliwala. Binabaliwala na naman. Yung gabay ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya galit ng Diyos. Kaya tignan niyo po yung Israelites. Sila ang unang binigyan ng salita ng Diyos, di ba? Through Moses. In the Mount Sinai. Sila ang unang pinagpahayagan. Pero alam niyo po, kahangalan sa kanila ang pagpaabot ng salita ng Diyos. The Ten Commandments, kahangalan, pinagtatawanan lang. Imbes na maglakbay sila sa repeating for almost 40 days. Dahil sa katigasan ng ulo, kawalan ng respeto sa salita ng Diyos, the people of God was being disgusted for almost 40 years. Nagtagal ang problema. Bakit? Pinuwalang bahala. Kaya alam niyo po, maraming nakikinig sa inyo rito. Pasok, labas. May tawag, may iniisip. Ano yung tawag? Nasana naman kayong asawa ko.
Ano naman kaya bayaran ng tubig bukas, bayaran ng bahay bukas? Ano na naman kaya ulam namin mamaya? Kaya hindi tumitimo ang salita ng Diyos sa ating puso. Alam niyo po, maraming magulo ang buhay na naglilingkod sa Diyos. Yan po yung dahilan. Santiago 1:22-23. Hearing the word of God without putting into practice, everything is chaos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi pwede yung i-memorize mo at pinipili ang salita ng Diyos. Hindi pwede pilitin mo. Masisiraan ka ng bayan. Kaya mayroong banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, kaloob ng ating Panginoon. Makalimutin ka man, pag lagi kang nagninilay, lagi kang nananalangin, ang Espiritong Banal ni Yahweh Shaddai, siyang magpapaalala sa iyo, siyang magtuturo sa iyo, siyang abogado mo, siyang helper mo, siyang guide mo, magpapaalala ang lahat, maski makalimutin ka, maski matanda ka na, ang Espiritu Santo kumikilos sa iyong buhay. Yung iba, huwag ka na pag-iyon na naman, yung iba, wala lang, nagtitext. Bakit binabaliwala mo? Diyan, nagalit ang Diyos sa mga Israelita. Kaya hindi lahat na nandito sa gawain ng Diyos, matino. Oh. Ilan lang ang matino sa inyo, Rico? Alam ng Diyos kung sino yung mga matino. Yung dumarating ng late, hindi matino yan. Pabigat. Dumating nga kami rito, anong oras? Maris kami sa Lancaster City, 2:00 ng tanghali. Ako. Yung iba, dumarating dito, late na. Maingay pa. Bakit? Walang proper orientation. Pag mayroon tayong proper orientation sa salita ng Diyos, kanina nung dumating ako rito, naniniwala ako yung apat na kataong na datnang ko rito, alam nila yung proper orientation. Ang nais ng Espiritu Santo. Pagdang kilala pa rin pala ako. Although na 2019 yata nung last na nagtupa ko rito, ni-welcome po ako. Ako naman hindi pabigat eh. Mayroon ka bang i-offer sa akin? Thank you. Magpapasalamat ako sa Diyos parang pagpapalay ng mga manggagawa. Kami po ay nag-sharing. Habang nag-share po kami sa salita ng Diyos, kumikilos ang banal na Espiritu Santo. Alam mo, tinitignan ko ang kanilang mga mata. Grabe po, tantalizing. Tinitignan ko na lang pagmumukha. Talagang kitang-kita mo ang pagsabuhay at gabay ng Espiritu Santo ni Yahweh El Shaddai. Hindi nawawala ang kanilang kapagurahan. Pero mo 2:00 pa lang nandito na sila. Pwede naman silang darating ng alas 7:30 kagaya mo. Pero dahil mayroon silang proper orientation sa pamamagitan ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Mayroon silang proper orientation sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya, ikaw lagi kang late, pasaway ka, kala mo natutuwa ang Diyos yan. Kaya, kilala ng Diyos kung sino yung matino rito. Pag mayroon tayong salita ng Diyos, mga kapatid ko, yan po yung nagka-guide sa atin. Ano yon? The source of true understanding. The source of spiritual truth. Wala ka mang pinag-aralan. Matututo kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Guided ka ng banal na Espiritu Santo ni Yahweh El Shaddai. Iba yung guided. Namumuhay ka. Kaya tingnan mo, pinipilit mong pumalakpak. Hinahirapan ka. Bakit? Hindi ka nga guided eh. Napipilitan ka lamang eh. Alam niyo po yung mga guided ng Banal Espiritu Santo, dami kong nakikita. Habang nagsasalmo, lumuluhod. Bakit guided siya? Kung baga sa sundalo, ako rin isang sundalo. Pag nandyan yung bayang magiling, stand straight. Bakit? Guided ka na
Constitution ng bansang Pilipinas. Yung iba, kinakalapit. Pero nandyan na yung banal ng misa. Nandyan na yung pagpapayag ng preacher. Alam mo, nakikinig siya, nakapokus siya, nakatuon siya sa pakikinig. Bakit? Nandyan yung pagsama sa kanya ng banal na Espiritu Santo. Alam mo po, pag hindi ka talaga marunong sumunod sa salita ng Diyos, maghihirap ka rito. Maski matulog ka rito. Kaya ang daming naghihirap na gustong maging mabait, mabuti. Hindi niya magawa. Bakit? Ang kulang salita ng Diyos. Makikita natin ngayon dito kung sino yung sumusunod. Itaas ang Biblia, hindi kamay. Biblia. Biblia, hindi kamay. 1. 1/4. 2. 2 and 1/4. Ito na. 2 and a half na. Diyan. 3 and a half na. Ito, kilala ko ito. Sa Morsulo pa ito. Ganyan ang kalagayan, pero sumusunod siya. 4 and a half na. Kayo, wala. Ay, mayroon yun. 5 and a half na. Kawawa naman kayo. Totoo yun. This is the reality. Maski paanong pagsisikap mo na maging sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka naman nagbabasa. Mag-aral tayo. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Iwanan ka man ng iyong asawa. Yung mga inaasahan mo, mawala man. Hindi pwede silang magmalaki. Anong sinasabi ng Josue 1:8? Pinalitan ni Joshua ito si Moses. Dahil hindi na nagpapasakop si Moses. Kaya sa isang naglilingkod sa Diyos, pag hindi ka na marunong sumunod, igagarahi ka. Tignan mo yung mga sasakyan na nakagarahi. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi yung very relax. Hindi yung nagkukunyari. Ipalakpak pa nga lang, hindi ka makapalakpak. Hindi ka na nagbibigay na pagkakuripot natin. Yan, ano kaya tinitext ni brother ito? Ayan. Tingnan mo. Alam mo, pambabastos yan. Nakita ka ni Father yan, hindi matutuwa. Ganon kami nung nag-schooling kami. Kasama ko yung mga elder. Gumaragot kami nung last December. Mga from Ateneo, from Santo Tomas, ang mga professor namin. Makita ka lang na iba yung ginagawa mo. Ipapahiya ka. Come and run! Dito sa pakikinig ng mabuting balita, itinakda ng Diyos ito upang makinig tayo. Huwag nang sayangin ang oras. Magluloko ka lang pala dito, sana hindi ka na nagpunta rito. Do not waste time. Remember, time is good. Alam niyo po yung walang salita ng Diyos? Tignan mo lang. Halika, sister. Punong-puno ng reklamo ang kanilang pagmumuka. Dahil wala nang salita ng Diyos. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Awit 119 verse 11. Ano yun? Ilalagay ko sa aking puso ang yung salita Yahweh Shaddai upang hindi ako lumalabas na lapastangan sa iyo. Awit 119 verse 105. Awit 119 verse 165. Ang salita mo, Yahweh, siyang gabay, landas at ilaw ng aking buhay upang masundan ko lahat ng mga bagay na nais mong ipagawa sa iyong mga lingkod. Kaya walang proper orientation, wala sa ayos ang paglilingkod ng mga nagsisimba. Kuno, dahil yan ang dahilan. So nagpapaalala ang Diyos. Ang sabi niya, Lucas 21 verse 34, 35, 36,
mag-ingat kayo. Baka kayo mabumon sa katakawan ng maraming intindihin. Sa text, sa bahay, lagi kang late, maraming intindihin. Baka maabutan kayo ang pagbabalik, ang anak ng tao. Lagot ka. Hindi masamang maghanap buhay? Pwede ba yung naglilingkod ka, membro ka ng core group, lagi ka na ng late? Ano yun? Anong klaseng pamumuhay yan? Hindi pamumuhay ng spiritual growth yan. Kailangan natin ang pera. Pero pagdating ng gawain ng Diyos, mangunguna ka, ikaw magsilbi na mabuti para masabihan ka proper oriented. Si Brother Tito, kilala niyo po, 75 years old na ako. Napapagod din. Isa akong preacher. Kilala niyo na ako yung chief security ni Brother Mike. Hindi ko pinagmamalaki ito. Akala ko sa sundalo lang ako gagamitin. Ginamit ako birang sa VIP. Pagdating ng anniversary naman, ipiprefer ko yung memorandum for security. Napapagod din ako. Pero alam niyo po, nakita ko yung ilaw at klaseng sistema ng paglilingkod ni Brother Mike. Bulol-bulol siya, 87 years old. Hindi na siya makapagsalita, dami kayong nagtatawa sa kanya. Kung inaalalayan ko yan, ganun, alos hindi niya mayakbang ang kanyang paa. Pwede naman hindi na siya magto. Ang kanyang anak magtuto. Ang mga elder of concept pwede na magto. Dahil proper oriented sa salita ng Diyos. Iniibig niyang Diyos. Ano ang kahirapan? Hirap na hirap man siya. Natututo siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano ito? Health and rest relation. Ang daming bata dyan. Ha? Bata na tulingan. Tamad. Tignan niyo po yung choir leader niyo. Ilang taon ka na, brother? 57 po. Pero mo, choir leader niyo matanda. Tinitignan ko kanina, anointed. Ang daming kumakanta, ang daming naglilingkod, walang anointed. Ano yun? 10 lang. 10. Walang anointed. Sinasamahan siya ng Diyos. Sinasamahan siya ng Banal na Espiritu Santo. Bakit? Mayroon siyang oras na pagbabasa. Mayroon siyang oras upang manamba at magpuri kay Yahweh Shaddai. He was guided by the Holy Spirit of the living God. Ikaw! TikTok na lang. Tira ganyan. Yan ay gawa ng demonyo. Mapapagod ka dito. Ako napapagod dito. Pagdating ng, Sabado bukas, tulog pa kayo, nandun na naman kami. Magang darating, huling darating. Ha? Pagdating ng upit, ako nagtitraining sa mga handlers. Tauhin akong kaya ganyan. Ako'y may edad na. Pero alam niyo po, sinisikap ko. Ha? The word, nagsisikap. Kahirapan man. Ano mang hirap na ito? Ano mang puyat? Madalas kami mag-asawa pag dumating sa bahay sa Cavite, 1:00 madaling araw. Alam niyo po, pag tayo proper oriented, committed sa totoo paglilingkod sa Diyos. Hindi lahat na naglilingkod, totoo. Kaya naglingkod ka rin lang. Pag-isip-isip ka kapatid. Before it's too late, hindi kailanman natin maluloko ang Diyos. Maluloko mo ako, pero kailanman hindi mo maluloko ang Diyos. Bakit? Jesus is a perfect listener. Alam niyo po, sabi ng mga anak ko, huminto ka na, Papa. Mga anak ko, pinagpala sila. Bata pa lang doon kami sa PICC. Yung anak ko na pangatlo, American-Canadian, asawa niya foreigners. Magandang mahanap buhay. Darating sa July. Yung bunso ko, parehas mga tambuhiners ito. Nung nasa PICC tayo. 3 years old pa lang. Yung pangatlo at pang-apat na anak ko, kasakasama namin na tambuhiners sa PICC. Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, bata pa lang, kasakasama namin sa Diyos. Ang Diyos talaga, kailanman hindi nagbabago ang kanyang mga pangako. Mayaman mga anak kong dalawa, kaya maaari na ang huwakay sa Metro Manila. Diyan sa LTO, Taguig, pumunta kayo, 20%. Nandyan yung 4th floor na building nila. Nandyan din yung Nuatay. Sa Pasig, kain ka, Taytay Rizal.
Libertad, Molino, Soka. Then, Sampalugan. Naglingkod sila na may katapatan. So pag tayo naglilingkod na may katapatan, nahirap ka. Mayroon kang problema. Lalo na yung hindi makapalakpak. Alam niyo po yung hindi nakakapalakpak, may problema ka sa buhay. Pero anumang problema mayroon ka, pag marunong kang sumamba sa Panginoon, Awit 37, verse 4-5, sabi niya, worship the Lord, sumamba ka sa Diyos, and He will give you the desires of your heart. Walang naglingkod na may katapatan na hampas lupa. Kaya pag ikaw hampas lupa, walang-wala ka. Pero naglilingkod ka. May problema ka, kapatid. Tignan niyo si Brother Mike. Nailit ng lahat. Wala nang pagmamayari. Pero sinikap niya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pati yung nailit na lupa, hindi may binta-binta ang bangko. At ibalik nyo kay Velarde, imbis na ibinta ang 20 million, binibinta niya 40 million. Kumita na siya, naibalik pa, hindi nailit ang kanyang lupa. Bakit? God is in control. Ganun ang sukli na may maglilingkod na may katapatan. Kaya ipang naglilingkod na puro sakit sa'yo, na hindi ka gumagaling, may amoy-amoy ka? Meron ka bang nakitang naglilingkod na may amoy-amoy? Ang naglilingkod sa Diyos, isang ambassador of God. Kagalang-galang. Tignan niyo po yung mga iglesia ni Cristo. Mga born again. Tignan niyo po mga choir. Kagalang-galang. Nakasaya sila. Doon sa likod, kagalang-galang. Naka-Pilipin nga na. Ikaw tignan yung suot mo. Yan, naka-short pan. Hindi naman basketballan ito ah. Kailangan properly oriented tayo. Mga anak ko, maski malilit pa lang sila. Noong wala pa sila sa Amerika. Dumarating kami, may nagwawalis, may katulong kami. Mayroong naglilinis sa kwarto, may katulong kami yan. May nagluluto, may tagaluto kami. May taga-plancha pero nagpa-plancha sila. Bakit? Properly oriented. Kagaya bukas sa PLSG, mga tao ko sa PLSG, kay Brother Mike, wala pa ako, nandun na sila. Alam nila ang ginagawa nila. Bakit? Properly oriented. Hindi sa pinag-aralan. Hindi lahat na may pinag-aralan matino. Ang properly oriented sa salita ng Diyos, bunga ito ng Espiritu Santo. Oo. Kagaya sa akin, hindi na ako nagbabasa ng biblet, ginanyo mo. Pero, grabe ang pagbibigay ng verse to verse ni Espiritu Santo. Bakit? Ha? Siya ang guider. Siya ang tagatulong. Siya ang advocate. Iba yung babad ka sa salita ng Diyos. Iba yung babad ka sa panalangin. Pagbabad ka sa panalangin, pagbabad ka sa salita ng Diyos, hindi makapasok sa iyo ng masamang espiritu. Pagbabad ka sa panalangin, babad ka ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo naka-24 sa iyong puso. Hindi makapasok ang demonyo. Bakit? God is in control. Tignan niyo po yung hindi babad sa panalangin. Tignan niyo po yung hindi na nagbabasa ng Biblia. TikTok dito, kaya lalakas lumamon. Ang lalaki ng katawan parang barilis. Huwag kang kumain ng kwan, masama sa'yo. Oh, masarap ito eh. Bakit hindi na siya guided? Ang banal na Espiritu Santo maamo. Katotohanan. Mabuti pa yung tao, mas kinamura mo, magpapaalam yan kung aalis. Pero ang Espiritu Santo, pag ikaw nagkasala na, hindi na nakakasunod sa salita ng Diyos, biglang mawawala sa iyong guide ng Espiritu Santo. Pag nawala nga sa atin ang gabay at paglubay ng banal na Espiritu Santo, iba na yung ginagawa mo. Remember, hindi natutulog ang Diyos.
Kaya maglingkod din lang tayo kasama ko yan. Ayusin mo na. Hindi yung pagano'n-anon. Relax, empty. Kaya naglilingkod, balisa. Bakit? Wala na sa yung Espiritu Santo. Pabalik man ang lockdown. Pag lagi kang babad sa Espiritu Santo sa salita ng Diyos, hindi ka manghihina. Magluto kayo ng pork chop, beef stick, kumpleto ricado, kalamansi, toyo, paminta, bawang. Ilagay mo sa rep. Ibabad mo. Babad. Iluto mo kinabukasan ng sarap. Bakit? Babad. Yung mag-asawa, hindi yung mag-boyfriend. Ang dami nagtatabi ngayon, hindi pa naman mag-boyfriend. May asawa nakikipag-yakapan. Iba yung mag-asawa na nagyayakapan. Babad, sa yakap, buong magdamag. Diba? Ang sarap yun. Kaya si Brother Mike, tignan niya lang. Yung tao, alam niya kung matino na. Oh, bakit? Anong sinasabi ng mga ngaral? Chapter 8, verse 1. Sulat ito ni Haring David. Tignan ka lang ng ganon. Kilala ka na niya. Alam niya yung klaseng pagkatao mo. Bakit? Pospos ito ng Banal na Espiritu Santo. Pospos ito sa kaalaman sa salita ng Diyos. Titignan ka lang ng ganon. Titigan mo lalo na kung eyeball sa eyeball, hindi mapalagay yung tao. Bakit? Basura ang kanyang puso. So, hindi ka man kabisado ang Biblia. Pag lagi kang babad, nagpapaalala ang Banal na Espiritu Santo. Pag puro laging makalimutin ka, wala na sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil hindi ka pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Unless you must be born again. Hindi yung born again na kinakatakutan mga Katoliko. Anong ibig sabihin? We must be born again. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Hook or by crook. Dahil ang nag-aral ka ng salita ng Diyos na hindi mo na sinasabuhay, that is chaos, baliwala yan. Para kang nagsalamin, ang ganda ko, yan, ganyan. Kaya sayang lang ang pagbabasa ng salita ng Diyos na hindi mo naman isinasabuhay. Tatagal ka man dito sa gawain ng Diyos, once na hindi mo sinabuhay ng salita ng Diyos, bubo. Baby Christian ka pa rin. Makarinig ka lang ng kaunti, ito ko na. Sino nag-talk doon? Si Brother Tito, ayaw ko na. Bakit? Baby Christian ka. 40 years ka na, baby Christian ka pa rin. Bihira na ngayon ang nagpapahayag ng katotohanan. Kaya, mula si Brother dito napakabastos. Alam ng asawa ko nandun. Maski matanda nung nililigawan ko. Sundalo, mayaman, holding a position. Ano po? Then, former Secretary of Army Navy Club International yan. Then, former recorder during Marcos administration. Mayabang. Kaya nagtuturo ako sa sundalo nun. Ang asawa ko, nakikinig. Kaya sumagot agad sa akin yan. Eraser lang tsaka chok. Way back 1978-79. Yan. Kasi mahilig sa matalino ito eh. Yan. Pero alam na po, hanggang ngayon hindi pa rin ako makalimutin. Bakit? Dahil yung pagtanggap, yung gabay ng Espiritu Santo ng Diyos. Ha? Laging nagre-remind, laging nagpapaalala. Yung palakpak nyo, delikado yan. Kaya, hindi ka pwede na makapagbalik loob unless you must be born again. Nung ipinakita ko nga yung cellphone ko sa mga manggagawa rito, ito, sabi nila, Sir, ang yaman-yaman mo, ba't ganyan ang cellphone mo? Mga cellphone ko nandoon sa kotse. Mayroon pa nga akong kwando ni Apple na binigay ng aking anak. Nakagarahe. Kaya alam niyo po, pag naalala ko yung mga ginagawa ko nung araw na kabastusan, nandidiri kaya ako sa buhay.
pagpasok pa ng kampo, yung mga saludo sila. Kasi kilala nila si Brother Tito. Huayaan. Pero alam niyo po, nung nabalitaan na nila ako nagbalik loob sa Diyos, sabi nila, sa Cavite, Roas Boulevard, Manila, sa Coast Guard, paano kayo nagbalik loob? Paano kayo naging preacher si Brother Tito, si Sir Tito? Si Raulo yan eh. Paano? Pati yung asawa ko nagtatanong sila. Pati yung nanay ko nagtatanong, manang, paano ba nagbalik loob yung anak mo? Paano ba na naging preacher? Sabi ng nanay ko naman, si El Shaddai! Sino si El Shaddai? Basta si El Shaddai. Ibig mo sabihin, manang, si El Shaddai nakakapagbago ng buhay. Sabi ng nanay ko, oo, ganyan pala ang kumpanya ni El Shaddai. Ganong kaloko si Brother Tito nga, si Sir Tito nagbalik loob, kami pa kaya. Kaya nung nakita nila, nagsilis kami sa Pangasinan way back 1990s at nakita nila yung liwanag at asin at maayos na buhay ni Brother Tito. Maski tarantado, nakita nila yung liwanag at katotohanan. Kilos ng totoong paglilingkod. Alam niyo po, out of 100% sa buong mga taong Pangasinan, dahil malaki kaming pamilya, naakay ko almost 95%. Grabe! Sabi nila sila, bakit nagbalik loob? Lalo na kung nagpe-press ako sa Cavite, mga sundalo, mga asawa ng sundalo, tsaka dalawang kampo ng Cavite, nabang training command, tsaka station Sunday. Sabi nila, sino magtutok? Yung dating sundalo, pero dating sundalo ni Kristo. Kaya alam mo po, pagdating sa katotohanan, pag-guided ka, marami kayong nagagalit sa akin. Oo. Kaya yung iba, pinutong na ng Diyos tulad ng puno ng igos. Kung may Diyos, bakit kami naghihirap? Baka pinutong ka na dahil hindi ka naman umaakto. Ang Diyos, siyang may-ari ng langit at lupa. Then, pangalawa, ito yung mamuhay sa katotohanan. Alam niyo po, pag nagsishare tayo ng katotohanan, maraming galit yan. Lalo na ngayon, kala mo naman kung sino, meron ganyan sa inyo rito. Alam mo po, sa ating araw, demonyo ako, lahat yata ng kasalanan, nagawa ko na. Kaya nandidiri ako sa buhay ko eh. Kaya lagi akong sinusubaybayan ng asawa ko ng araw. Tanghaling tapat. Manang, madam, sa Malate. Mayroon na naman, pinapalod si Sir Tito sa basuraan. Tinututok ako, kapitan sa bato. Pag ako nalasing na doon, lahat, tinitira ko yan. Pinapurusan ko. Kaya sabi niya na sa akin, yan na si Saddam. Dumating na. Maski sa Pangasinan, nandiyan na si Saddam. Pero alam niyo po, nung sinikap ko magbalik loob, natuto akong rumispeto sa kapwa-tao. Ano ang nagbalik loob sa akin? Anong ginamit? Hindi history, hindi science. Walang ibang nagbago sa buhay ni Brother Tito. Salita ng Diyos. Hindi ka rin nagbago. Pero hindi makapalpak. Nakikipag-tigyasan kayo sa Panginoon niya. Walang lukuhan dito. Yan. Ang isang guided ng Espiritu, nagpapahayag ng mabuting balita. Hindi yung balitang kutsero, hindi balitang sa kanto. Pag nagbalita ka, maraming nagagalit siya. Baka naman papasok ka sa langit. Baka lalagpas ka sa langit. Di bali nang lumagpas ako sa langit. Ang sarap mamuhay ng Espiritu. Kaming mag-asawa, 66 na rin siya. Pahinga lang namin linggo. Darating madalas kami, kagaya kagabi, dumating alauna. Matulog kami alas 2, alas 3. Pero alam mo po, napapagod naman kami yan. Pero hindi kami no reclams. Bakit? Guided ng banal na Espiritu Santo. Woo! Grabe! Ang sarap sumunod sa kalooban ng Diyos. May kapayapaan ka. Magkamatay-matay man, babalik man ang lockdown. There's nothing to worry about. Bakit? Guided ka. Pagkakising sa umaga, yung asawa ko, pag mag-pray niya, 1 oras. Bago mato. Ganon din yung apo ko, 4 years old pa lang. Isang children gospel choir sa Ambil. Maliit pa lang siya,
mayroon na siyang malalim na hangarin. Naalala ko si brother, lalim ng hangarin niya. Nasaan yung mga kabataan ngayon? Dapat ang choir leader dyan, bata. Ayun po yung choir leader. Siya po Batang yung choir isip? leader. Choir leader. Ano? Then, pag guided ka ng banal na Espiritu Santo, hindi na kailangan iasunto ka pa upang umamin. Hindi na kailangan, o ano, tatakutin ka parang umamin ka, no? Pagtanggap mo ang banal na Espiritu Santo at babad ka sa panalangin, babad ka sa salita ng Diyos. Ano ito? Nandiyan yung to bring conviction. Hindi na kailangan dikdikin ka pa. Ang guided ng banal na Espiritu Santo, bata man yung kaharap mo, sorry anak, nagkakaroon ka ng conviction. Sorry, hindi ko sinasadya. Sorry po, bakit? May kababaan ng loob. Yung iba na sinungaling, kaya pagdating ng gabi, alaw na alas 2, madaling araw, nagsisigaw, nananaginip na papangungot. Bakit? Convicted siya. Ako yung pumatay kay Rizal. Ako yung pumatay kay Lapu-Lapu. Convicted siya. Bakit? Nahirapan na siya. Bakit? Ayaw niya magsabi ng katotohanan. Ang hirap pa yung magsabi ng katotohanan. Unless otherwise, you must be born again. Pag nagsasalita ka ng katotohanan, sorry po, hindi ko naman sinasadya. Wala nang paliwanag. Sorry po, bakit? You are guided with the Holy Spirit. Magbasa kayo. Hindi ba, brother? Kailan si brother? Makakaroon ng ano yun? Conviction. Alam mo po, pag mayroon tayong lahat, mula kay tatay, nanay, ate, kuya, mayroon tayong conviction, hindi magulo ang ating pamilya. Sino kumuha ng pera ito? Sabi ng nanay ko, aywan ko. Pero pag ikaw ang kumuha, nay, sabi ko sa nanay ko noon, ako yung kumuha. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi niya, hindi na magagalit. Pag nagalit pa at inamin mo na, silang may problema. Di ba, brother? Palagpakan natin ang ating Panginoon. Mayroon tayong conviction. Understand the knowing the truth. Alam niyo po, pag namumuhay tayo sa banal na Espiritu Santo, sa katotohanan, mayroon yung sound of reasoning. Hindi mahirap ipaliwanag. Natukso po ako. Pasensya na po kayo. Inaamin mo ang katotohanan. Yan po yung tinatawag na sound of reasoning. Kaya pagdating sa korte, impeachment, di ba? Ano yun? Hahanapin nila. Sound of reasoning and fruit of reasoning. Mga magagaling na abogado, mga nandun. Lahat ng boses. Maski ilang aliluya, nandun yun. Ano yun? Reason. Sound of reasoning and fruit of reasoning. Ang isang guided by Spirit, bago siya magsalita, nananalangin muna upang hindi siya magkamali. Yun. So, yan po yung tinatawag na knowing the truth. Sa salita ng Diyos. Yung iba, sasabihin ko yung totoo, pero naghihintay siya ng pasubali. Ang isang namumuhay ng banal na Espiritu Santo, alam niyo po, no VIP treatment. Walang hinihintay na kapalit. Kaya ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 8 and verse 9 hanggang 14, sabi niya, magtulungan kayo. Pag magtulungan tayo, hindi yung mga aring-king-king sa labas. Gawain ng Diyos dito sa loob. Tumulong ka sa gawain ng the need of the church. Pag tumutulong ka sa need of the church, mga kapwa manggagawa, sinabi ng verse 14 sa 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, upang maraming magpasalamat sa Diyos. Pag maraming nagpapasalamat sa Diyos, natutuwa
natuwa ang Diyos. Pag natuwa ang Diyos, dahil sa kabanalan, lagi kang nagpapasalamat at lagi kang sumusunod. Pag natuwa ang Diyos, humigi ka na. Maski matanda ka, pwede ka pang mag-asawa. Maski matanda ka, pwede ka pang manganak. Maski matanda ka, pwede ka pang palakasin ng Diyos. Pag natuwa ang Diyos. Pero pag nabwisit sa'yo ang Diyos, hindi ka naman nagbabasa. Lagi kang late, pabigat ka. Karamihan yung mga ayaw tumanggap ng salita ng Diyos, nagre-react yun. Kahangalan sa kanila. Maniwala ka dyan. Tights, lalo na sa tights ni Gwapo, nagpapayaman lang si Gwapo. Sino yun? Yung mga hangal yan. Kaya tignan nyo po ito, mga kuripot. Kaya tignan mo, karamihan yung maraming sinasabi, maniwala kay Gwapo, iluluko ko lang dyan. Pero lagi, sinasabi, saan ka pupunta? May patay kami sa cemetery. Saan kayo pupunta? Sa ospital. Mamamatay na yung anak ko, apo ko. Saan ka pupunta? Parmasya, gamot. Saan ka pupunta? Korte, makukulong na yung apo ko. Pero dito, bawal magkasakit. Ipi-pray over ka. In the name of Jesus, lalaya, gagaling ka. Ngayon din, langis lang yan. Kung walang langis, laway. Pero huwag niyong gagamitin yung laway. Oo. Alam niyo po yung guided ng Espiritu Santo at may bababang kalooban, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Magaling ka na! Umaangin ay nagpapalakpak. Magaling na ako. Ganon. Pero yung mga naglalaro lang, nakikipagkunyari na nandito, magaling ka na! Hindi, mayroon pa rito. Dito pa. Ano to? Dito pa. Ano? Dito mayroon pa. Dito pa. Dito pa. Ano mangyari? Lamog ka na. Nilamog ka na. Ang lingkod ng Diyos. Ano po yun? Never been touched. Huwag mo nang bataan. Matalino yan. Ligawan mo muna ako ng 20 years. Kaya yung asawa ko, matagal kong... Hindi, sandali lang pala kasi tinapot ko nun yan. Mamahalin mo ka mo hindi. Ay nakita niya ako na tuwing armed forces, kasama ko sa side ni Marcos, na matanda. Nasa channel ko, kasama ko si Pinky Villarama. Yan ang asawa ko. Tapos, nag-aaral yan noon eh. Pag hindi niya alam, tatawag na, magpapaturo. Oh. So, ako naman, sabi ko sa kanya, ay kung hindi mo ako mahal, ay maraming naghihintay dyan. Sabi ko, mayroon akong nililigaw na 25 years eh. Hindi ko natuluyan, pero ito yung itinakda ng Diyos. Alam mo, hindi ako nagsisi ng maasawa ko itong asawa ko. Ha? Kung hindi ako sinagot dito, hanggang ngayon, baka nagpare rin ako. Kaya pinikot niya ako. Joke lang yan, ha? Joke lang yan. So last, knowing the truth. Pag alam natin ang salita ng Diyos, laging humihingi ng gabay ng Banal na Espiritu Santo, di ba? Pag umupunta kayo kayo sa gawain ko, samahan mo po kami. Alam mo po, yan pinuwalang bisa mo ng aksidente. Ganun kami pag nagmamaneho. Lord, wala kaming insurance, wala kaming assurance. Ikaw ang 100% insurance. Pangunahin ng walang mong hiles through the guidance of the Holy Spirit of the Lord. Aking pinawalang bisa ng aksidente, kamatayan at aberya ng sasay. I rebuke you, lumayas ka in the name of Jesus. Yan. Ano yan? Hindi kami nakakalima. Bakit? We are properly oriented sa pangako ng Diyos. Hindi yung iba, ganun lang. Oh. Tatapat yan, may dala-dala mga kalunggong, papaya, mga kangkong. May sagyaryo pa rito. Hindi properly oriented yan. Kaya, anong sinasabi ng mga ngaral? Ang tamang katungkulan ng tao. Magkaroon ka ng takot sa Diyos sa pamamagitan ng pagninilay, pagbabasa sa isang manalangin sa Diyos. At maglingkod na may katapatan. At ito yung katungkulan ng isang tao. Lihim man o hindi lihim. Ito ay nalalagtad kay Yahweh Yesus. Walang naglingkod na may katapatan na hindi pinagpala ng Diyos.
So, maglingkod tayo ng katapatan, palagpagan natin ang Panginoon, at tayo ay tumayo, itaas ang mga prayer request. Kayong mga walang prayer request, huwag niyong ugaliin yan, maski mga choir kayo. Kasi may pangangailangan din kayo. Kasi ano man yung ibinibigay ng Diyos, yung hinihiling mo. Kaya sabi ko, set. Diba? Knock. Ay, nung mga nakarang taon pa yung hiniling mo, yun lang. Natanggap mo na, wala ka nang tatanggapin ulit. Eh, hindi ka humihingi. Kaya kayo mga kapatid, mag-prayer request ka kapatid. Mahirap ng kumipot dito. Parang makatulong naman kayo, bayan ng ilaw. Ay, Padre, makakatulong ka rito. Ang totoong naglilingkod, hindi pabigat. Kaya hindi ka nagbibigay, pabigatan yan. Huwag kang maging kuripot. Do not limit God. Pag nilimitahan mo ang Diyos dahil sa kapagputan, alam mo, walang mangyayari sa'yo. Taas ang ating mga prayer requests. Box, wallets, yung mga walang Biblia, magkakaroon ng Biblia. Yung may karamdaman, gagaling lalaya sa gabing ito. Yung mga alipin na kagaya ko dati, kayo ay makakalaya. Through the word of God. Away-away ng mag-asawa, away-away ng magkakapatid, magkakaroon ng your respect and restoration. Yung mga walang trabaho, magkakaroon ng trabaho. Yung humihingi ng kagalingan, gagaling lalaya ka na. Yung may resume, answer prayer ka na. Yung job for promotion, answer prayer ka na. Yung pangangailangan mo, yung anak mo, nakala mo wala ng pagbabago, may gagawin ng Diyos. Yung may pagkakautan, makakabayan ka na. Yung laging kuripot, open, nandit ka na. Majesty. Itinagtatanong kasi kanina eh. Yan ang hindi kayo oriented. Hindi kayo nagpapon eh. Mabuti na lang. Majesty, worship His majesty. Until Jesus, be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, through promise joy until His own is at the rest. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Panginoon, maraming salamat sa oras at panahon na ginugol mo sa amin. Inaamin po namin na kami po ay nagkamali.
Hindi lang pagkakamali talaga, ito ay intention na ginawa po namin. Dahil wala pa sa amin biporhan ang salita ng Diyos. So ngayon, narinig po namin ang inyong banal mong salita. Through guidance of the Holy Spirit of the living God. Makakaroon po kami ng maayos at proper orientation at right direction kung paano kami maglingkod na may katapatan at maglingkod na may kabanalan at magbigay ng oras sa iyong gawain. Lord, tulungan mo po kami. Dahil ikaw, banal na Espiritu Santo, yan ang landas, yan po ang liwanag, yan po ang ilaw ng aming daraanan. Ikaw aming helper, ikaw aming advocate, ikaw ang aming attorney, ikaw ang aming nagbibigay ng great true understanding and truth. Ikaw ang nagre-remind sa lahat ng bagay sa amin. Makalimutan mo naman. Makakalimutan namin ang lahat. Pero sa gabing ito, help us, Holy Spirit of the living God. Susunod po kami. Gamitin mo kami sa kapanahonan. Huwag mo kaming pababayaan. Ititik mo ang mga salita mo at napakinggan mo po namin ang salita mo sa ikanabotoran ng aming puso. Umaamin po kami na kami po ay nagkamali, nagkasala sa iyo. Walang mahirap na bagay sa iyo. Walang kasalanan, kabundok man ang aming pagkakasala. Subalit pag kami nagbalik loob, repent. And you are the only God who can transform a life of a man. Walang mahirap na bagay sa iyo. Handa kami magbago upang magamit mo kami sa kapanahonan. Lord, ang kanilang mga prayer requests, either financial, material, physical healing, financial at material healing, ipagkaloob mo sa kanila. Ang mga bakuhan, patuloy na palakasin mo sila sa pamamagitan ng mga salita. Yung hindi marunong magbigay, magiging open-handed. Magulong pamilya, away-away ng mag-asawa, it will be restored. And Lord, magkaroon ng due respect. Ang kanilang pangangailangan, bigyan mo ng bawat isa sa amin ng healthy relation, consistent commitment, and rich relation, at mahabang buhay. Lord, marami kaming pangangailangan. Subalit, Lord, magbigay kami ng oras. Hindi namin isinasabay. Oras ng iyong gawain. Oras din ang aming paghanap buhay. Maging matalino po kami ngayon na sumunod sa iyong kalooban. Oh, thank you so much. Pagpalay mo ang kurang paruko. Pagpalay mo po ang gawain mo dito. Ang aking mga kapatid na may karamdaman, touch them, may kakakaisa. Ang mga matanda, kagaya ng mga senior citizen, bigyan mo pa ng mahabang buhay. Pagpalay mo ang kanilang pangangailangan. Bigyan mo sila ng extra. May pagkakaisa. Palahin mo po ang mga gospel choir. Bigyan mo double portion sa anointing ang band. Pagpalahin mo po sila. Wala man silang, Lord, kinikita. Subalit, mayroon silang daing sa financial material o ano man ang kahilingan nila, either physical man or spiritual healing. Ipakalaw mo sa kanila. Huwag mong kaming pababayaan na manggagawa mo na pinagkatiwala mo. Mahina po kami, nangangailangan po kami. Upang patuloy po kami na makapaglingkod ayon sa iyong kalooban. Pagpalay mo rin si brother na ikinumit niyang kanyang buhay. Thank you so much. Kami po ay uwi ngayon na taglay ang aming mga kahilingan sa gabi nito. Pagpalay mo ang salita mo na aming napakinggan, and it will be testified sa aming mga mahal sa buhay. So, sa aming paglalakbay, saan man kami pupunta, lahat na naghatid ng mensahe mo, local, international, ingatan, iligtas mo. Sa aeroplano man, sa vapor, sa kabundukan, sa land transportation o sa vapor, ingatan mo ang bawat isa sa amin. Aking pinawalang bisa ng aksidente, kamatayan at aberya ng sakit. I rebuke you in the name of Jesus. Pangunahan ng iyong banal mong Angeles through the guidance of the Holy Spirit of the living God. Makakarating ka maniligtas through you. Pagpalain mo po ang aming pagdating. Biyaya aming tagdating. At Lord, patuloy kami na maglingkod na may pagkakaisa at pagmamahalan. Pagpalain
Pagpalain mo aming servant leader. Patuloy na bigyan mo pa ng mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanyang pamilya. Pagpalain mo po sa araw ng bukas malaking gawain sa araw ng hanggang 41st anniversary by August 16, 17 and Lunita. Prepare ang bawat pangangailangan. In Jesus' name, to God be the glory. Amen. Sa ngalan naman, Anak at ang Espiritu Santo, lahat magsabi, Amen. God bless us all and give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the rich say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Amen. Palakpakan at purihin natin si Yahweh El Shaddai. Salamat sa ating Diyos sa buhay, Sister Tina. Opo, Sa Brother napakagandang mensahe ngayong gabing ito. Amen. Amen. Ano, tunay nga ng Spiritong Banal ang siyang gagabay sa ating lahat. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay at sa ating kapatid na ginamit sa pagpapahayag ng mabuting balita, Brother Tito Ayad. Palakpakan at purihin natin si Yahweh El Shaddai. Makakupo tayo panandalian sa presensya ng ating Diyos na buhay. At tatawagin natin yung mga kapatid natin na ngayon lamang po nakarating sa dakong lugar na ito. Meron po ba? Si Sister, ngayon lang po kayo. Lapit po kayo dito sa harapan. Amen. Yung hindi pa po natin na-welcome, meron po bang bagong akay? Ayan, wala. Sapagkat sa darating na Sunday, Sister Tina, ay ipagdiriwang natin ang araw ng mga ama. Hindi pwedeng hindi natin ipagdiwang ang buhay ng ating mga dakilang tatay, lalong-lalo na sa gawain ito. Anyahan po namin kayo dito sa harapan. Salamat sa ating Diyos na buhay. Sige po, lapit po kayo dito sa ating harapan upang kayo po ay sama-sama naming ipanalangin. Amen. Amen. At salamat sa buhay ng ating mga ama na talagang magigiting sandigan at mga matitibay na pundasyon ng bawat tahanan at bawat pamilya. Amen. Si Brother Joseph, Brother Joe, Brother Obed. si Brother Gitong, Brother Obed, yan, 5 silang mga tatay natin. Na naririto? Palakpakan natin yung mga magigiting nating tatay. Salamat sa ating Diyos na buhay. Tignan mga kapatid. Si Brother Tito Ayad, yang salamat sa ating Diyos. Sabay, sige po, dito po kayo sa harapan. Harapan po sa ito. Huwag po kayo mag-iyak. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay. Sige po, tayo po tayong lahat at itaas natin ang ating mga kamay sa ating mga magigiting na tatay na ito at sama-sama natin silang ipanalangin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga ama. Tunay nga, Panginoon, na sila ay matibay na pundasyon ng bawat tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nagpakilala ka sa kanila, Panginoon. At tunay nga, inaangkin namin na anuman ang kanilang espesyal na kahilingan sa araw na ito at sa mga araw na susunod, Panginoon, sila iyong patuloy na pagpalain. Bigyan ng kalakasan, Panginoon, ang aming mga tatay. Bigyan ng patuloy na karunungan, Panginoon, upang madala sa gawain ng bawat anak at maimulat sa iyong banal na salita, Panginoon. Lord,
kasama sa aming mga panalangin, Panginoon, ang mga tatay na live na nanonood sa aming gawain. Pagpalain at abutin sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang presensya at tunay nga inaangkin namin na bawat kanilang kahilingan ay iyong diringgin. Kaya, Panginoon, ikaw ang aming dakilang Ama, nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal sa aming lahat ng iyong mga anak. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng parangal at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, batingin natin ang ating mga tatay at iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Amen. Praise the Lord. Ng Panginoon. Happy Mother's Day. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Happy Mother's Day. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tanggapin po ninyo ang aming munting handog Praise the Lord. at regalo sa ating mga tatay. Salamat sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Sige po, palakpakan na purihin natin si Yahweh El Shaddai. At bago po tayo maghiwa-hiwalay sa araw po ng bukas, patuloy po tayo nag-aanyaya sa gawain ni Yahweh El Shaddai sa lugar ng Anvel City. And every Tuesday, ang ating Tuesday family appointment with Yahweh El Shaddai. Amen. Ang ating mga kapatiran sa lugar ng San Juan Diego ay nag-iimbita ng kanilang gawain every Thursday, 6 p.m. to 8 p.m. And of course, muli, sa araw ng Friday, dito po sa dakong lugar na ito, patuloy tayong mag-akay sa gawain ni Yahweh El Shaddai at upang sila man din ay pagpalain ng ating Diyos na buhay. Amen. At naniniwala ko, Sister Tina, sa gabing ito, yung mga kapitbahay natin na naririyan at nakikinig sa atin, darating sila sa Friday upang ipahayag Amen. ang kabutihan sa kanilang pakikinig ngayong araw na ito. Amen! Amen. Praise the Lord! At pagpalain po tayo ni Yahweh El Shaddai. God bless us all! God bless us all and we love you. Amen. At tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Diyos na buhay. Awit ng pagtitiwala. Praise the Lord. God bless us all and we love you.